Amaya ang magiging final say doon sa grade nyo, ha? Siya yung parang kumbaga ano, ika-cut off na gano'n. Ay mukhang seryoso siya. No, no. Sana magandang result ng board exam ng civil come next week pa yun, sir, yung board exam ng civil. Hello, sir. Sir Limpio. Sir Limpio, Sir Mark. Next week ba yung board exam ng civil or next? I think next week ata eh. Kailan ba yung board exam ng civil? 26? I think 26. Sir Limpio, wala na ba si Sir Limpio? Opo, sir, 26, 27 po. 26, 27. I think 26, 27. So, sana magandang lalabas na result para si Dean medyo ano kasi nagbe-benchmark pa siya sa nangyari sa ME. Nandun pa siya sa nangyari sa ME. So, sana kung magiging magandang result ng ME, mabawasan yung ano ni Dean, baka mamaya mo mawala yung ano niya, no? So we are hoping and praying na sana magandang magiging result ng civil sa 26, 27. Anyway, kakilala ko naman yung mga kukuha. Medyo okay naman yung iba doon, pero hindi ko naman sinasabing lahat ay okay, no? So, sana naging maganda ang preparation nila. Anyway, at the end of the ano, preparation pa rin, no? Ang kailangan, no? Just like, anyway, nag-aantay pa tayo ng iba, no? Just like when we go to our benchmarking in Batangas State University, last kailan ba yon? Just last week lang yon. We go to Batangas State University and we benchmark our preparation in the board examination, no? So what they are doing and kung ano yung ginagawa natin. We are almost the same, no? We are almost the same. Ang ano lang sa kanila is may participation ang alumni. Mr. Jandel, nakikinig ka ba, Jandel? President Jandel? Yes po, sir. May participation ng alumni doon. Ngayon, ang ano lang ang ano ko kasi doon, we are benchmarking to State University. Tayo ay private university. So, I do not know kung kaya natin gawin yung may participation ng alumni kasi ang nangyayari kung halimbawa kunwari yung mga kukuha ng board exam this 26 kung papasa sila, yun ang ginagawa, yung mga pasado para bang nagko-coaching sa mga kukuha ng board exam. I don't think na kaya natin gawin yon, no? Hindi ko lang alam kung pwede yun sa atin, no? Yung ganun-ganun ang ginagawa daw nila. Dapat binalidate ko naman sa mga kakilala ko, totoo daw. Kasi baka mamaya mo nagjo-joke lang yung dean ng Batangas State, totoo daw. Binalidate ko doon sa mga kakilala kong mga ano, hindi na doon, no? Kung talagang totoo yung ganong ginagawa, totoo daw. Tapos nagbibigay pa raw sila ng halimbawa, malilit na bagay, ah, halimbawa may nagbibigay ng 200, may nagbibigay ng 500. Yung perang yon ginagamit yon during the board exam. Totoo daw yon. During the board examination, pupunta daw yung mga teacher, tapos mga one day lang, yung ibinigay ng alumni, ibibilid nila ng pagkain, tapos ibibigay sa mga kukuha ng board exam. Yan din, na-get mo yon? Opo. Yes, Sinishare sir. ko sa inyo to, ha. Kasi yun ako kasi ang nag-ano noon eh. Ako ang nag-ano doon sa ano na yon. Tapos I do not know kung kaya natin gawin yon, ha. Kung kaya sa graduate natin before. Tapos siguro ang kaya kong gawin kasi I am doing this before, yung bumibisita ako sa mga kukuha ng board. So siguro this time bibisitahin ko yung mga kukuha ng board exam. Kaso nga lang ako lang.
Sa kanila kasi lahat ng faculty. Kung alam mo, civil, lahat ng faculty ng civil pupunta sa Maynila, then magbibigay ng kaunting advice before taking the board examination. So maybe I will talk to Ma'am Cathy with regards to this, no? Anyway, nandun naman si Ma'am Cathy, narinig din naman niya. So sabi niya sa akin, punta tayo, sabi niya. Siya, sige, magpaalam tayo kay Dean, sabi ko sa kanya. So those are yun ang mga preparation nila. Now, with regards naman sa correlation nila, kasi ang tawag nila ay correlation, ang bayad nila ay 6 hours. 6 hours. Tayo 1 hour lang. Get mo yon, Jandel? Yes, sir. Tayo 1 hour lang. Sila, 6 units ang correlation nila. Yon, dun tayo malaki. Doon sila nakakaano. Kasi 6 hours eh. Although sabihin natin na state university sila, sabihin natin mura ang tuition, pero nagbayad ka pa rin ng 6 hours. Parang ganon. So, against one. Kaya ang ginagawa natin, 1 unit pero 6 hours ang kinukonsume natin na lecture. Ganun din sila doon. Ang add-ons lang nila, yung mentoring ng alumni. Yun ang add-ons nila. Na wala tayo noon. Ngayon, I don't know paano i-implement yon. So siguro, you can start that. We can start this, halimbawa, kunwari, kukopyahin natin. We can start in your time. Kung gusto nyo yon. Kung okay sa inyo yung gano'n na babalik kayo, magme-mentor kayo doon sa mga third year ngayon, during their time. Siyempre, pag engineer ka na noon, di ba? Ngayon, si John De lang presidente nyo, so most likely si John De lang mag-i-initiate kung okay. Kung hindi naman okay, wala naman tayong magagawa because you are already graduate. Sa kanila meron silang ganun nasimulan nila kasi kaya kung halimbawa pag nasimulan mo yon, most likely sunod-sunod yon. 'Di ba? Kasi ginawa sa iyo, siyempre gagawin mo rin sa susunod. Hindi naman daw laging ganun. Halimbawa, kunwari, nag-mentor ka minsan, hindi naman araw-araw na magme-mentor ka, parang ganon. Kung mas parang kung may time ka lang na pupunta doon daw sa nila, sa SHE School sa Batangas State. Yun ang yun ang ginagawa nila sa Batangas State University. So ang kulang lang natin doon ay yung mentoring ng alumni, tapos yung kaunting financial support ng alumni, na yun ay ibinibili daw nila ng pagkain from day 0 to day 3 ng board exam. Ulitin ko, day 0 to day 3 ng board exam. Yun, binibigay daw nila ng mga teacher, lahat ng ibibili daw nila ng mga pagkain, tapos ibinibigay daw nila yon. At saka number 3 pala, isang tirahan lang sila. Kung halimbawa 100 sila, 100 nasa isang lugar lang, nasa isang apartment lang daw. Yun ang malaking pagkakaiba natin. Kasi tayo kalat-kalat. At saka isa pa, iisang review center sila. Yun ang isang doon. Sa mechanical yun John Del, sa mechanical yung sinasabi ko yung iisang review center. Pero the rest ata, yun ang kinokontrol nila yung mechanical eh. Pero yung iba ata, kung saan ang gusto nung yung ibang hindi nila inaano yung iba, yung inaalagaan nilang mabuti mechanical engineering eh. Kasi sila yung maraming estudyante. So yun ang advantage ng nila. So I hope na yung ibang makokopya natin, ah ah, pag-aaralan natin kung paano natin kopyahin. Pero to start with, kailangan manggagaling sa inyo. Kasi yung mga natapos na, yung sinundan yung graduate, most likely hindi na babalik yun. Babalik yun, pero wala lang, no? So, tignan natin. So, you can start with that. Kung halimbawa talagang kayo, together with your lower years, matutulungan natin, no? So, yun ang nila, yun ang best practices ng Batangas State University with regards to correlation. Ang tawag nila kasi correlation tayo special problem, no? So pare-pares lang 'yon, term lang 'yon, correlation tapos gano'n, no? So, ayun.
So, parang mahirap anuhin kasi sila ay state university, tayo ay private university. Okay, so anyway, yan naman ay depende naman sa preparation nyo. Nasa sa inyo naman yun, kahit nagayain natin yun. Kung hindi kayo seryoso sa board exam, eh wala din. So kahit na wala tayo noon, kung talagang seryoso kayo, sa inyo manggagaling to pass the board examination. I think si Engineer Limpio is very willing also na magbigay ng konting during your exam. Basta makipag-coordinate lang tayo kay sir. Nagsabi naman sa akin si sir na pwede naman siyang magbigay ng konting pag kayo ay nandun na sa Maynila. Basta nasa Maynila kayo siyempre. Okay ba yung sir? Andiyan ba si sir? Dito ako, sir. Okay. So, sinabi ko na yun, sir, na kung baka pwedeng matulungan mo sila during their preparation sa board exam pag sila ay nasa Maynila na. Naman, Okay. sir. Oo. So, ayun. Sinabi ko na sa inyo in front of Engineer Limpio na willing naman siyang tumulong sa atin na tulungan tayo sa ano. Actually, ginagawa ni Sir yan sa mga kakilala niya, sa mga kakilala niyang mga 'di ba sir, yung sinabi mo sa akin na you are mentoring some student na malapit sa puso mo, no? So siguro malapit naman kami sa puso mo, sir. So I hope na sana matulungan mo sila in preparation for the board exam comes next year na, sir, no? Hindi na kakayanin this year, no? Hindi na kakayanin. Kain nila yan, sir. May Hindi. magagaling dyan. Hindi, kailan ang board exam? Kasi yung board exam. Meron pa pong ano, sir. Meron pa pong September. Ay, malabo na yun. Mahirap yung sir. Kung November pwede. Ah, Mm. pag, pag November pwede kasi dati November eh. Pero pag September, magagahol na sir, magagahol na. Kasi June ang graduation namin, June, July, August, September, 3 months preparation. Mukhang mahihirapan na. Mukhang hindi Pero nakakayanin. parang may nag-online. Kaya naman, sir, Ah, ng iba po. Mga yung iba. part. Yung iba pero sa amin mukhang mukhang mahihirapan kami. Mas maganda yung Ayan. long preparation kaysa yung minamadali, no? Okay, sir. Okay Thank you naman. very much, no? Jandel, andiyan ba? Okay, Yes po, sir. sir. Siya, sige, sige, sige. Okay, thank you, thank you, thank you. Start na ako, sir. Okay, okay, sir. Yan. So, ayun si sir na. Okay na yan. So, pa-check nga po kung nakikita. Kahit isang reply lang or what. Pa-check muna kung nakikita natin. Kita mo to. Saan nangyari dito? Okay. So, yun. Feel ko kaya naman ibang magpasa eh. Pumasa this September. Lalo kung kaya na. I mean, kunyari, kung kaya mo mag-online, first batch. O diba? Mga ganun. Tapos kapag graduation, doon mo mag face-to-face. Pero depende po sa inyo, no? Um, ang goal ko lang talaga sa inyo. Kaya po ako talaga nagtuturo. Pwede naman akong pasabi. Kaso gusto ko talaga mga bandang RCD na ta. Kahit hanggang dito, ako po pinaka magturo kasi yun, proven and tested, okay naman yung RCD natin. Ako rin nag-RCD, kunyari makita mo ako sa review center, ako rin po nag-RCD sa amin. Kaming dalawa ni Sir Eric. Pero ito, easy to busy. So meron tayong RCD tayo, RCD Design 3. So feel ko di natin mauubos to. Piliin ko na lang yung pinakamahalaga kasi dito aabot tayo 2 hours agad. Uy, totoo sir, ang haba niyan. Opo. Sa first situation natin, aabot niyan 2 hours. Kasi ang tagal niyan. Gusto ko kasi concept base. And basta ang pinaka-goal ko, matakal ko ng mas malalim to for situation number 1 as well as etong files. Promise, gusto ko lang sabihin sa inyo na no, yung mga tinuturo natin, maaral natin ng ayos, pampalag na sa board exam yun. I mean, medyo sabihin nating paano palag sir? Kaya mo nang makasagot-sagot. So, ganun lang naman. Siyempre, kapag gusto mong makaraming sagot is kailangan pa ng mga additional like practice.
So, di tayo kay RCD, ano? RCD 3 natin. Ay, mali ako nakalagay. Sa RCD 3 yan. So, dito sa Foundation Engineering. Sa Foundation Engineering, medyo bibilisan natin konti. So, ang gawin natin dito, screenshot nyo kung gusto mo screenshot. Pero, ang gagawin ko po is, yan. Ang gagawin po natin dito, ano ba tanggalin ito? Yan. Ganun talaga siya. So, ang gagawin ko po kasi ngayon dito is share screen to. At the same time, is lipat-lipat ba? Pero yung mga solvings ko tayo na. Sa foundation engineering natin, sana kita natin. Kaso ito, pangit din pala yung camera, no? Bakit? Kasi kapag binuksan ko po yung camera ko ngayon, hindi ako makikita kasi sa screen po ako ay susulat. Mga patayin ko na camera, wala rin palang kwenta. So again, magsabi po kayo, ano? Yun. Sabihin kong patay na. Promise to, ano? Lahat ng tinuturo natin pang okay, sabihin natin pang palagnayan. So, ako nga, nawala, kaya di kayo mag-review center kung naiintindihan nyo yung kaya mo na mag-take dun eh. So, kasi ako, nag-tutor po ako. So, wala namang bumagsak sa tinutor ko sa nag-review. Wala akong bumagsak dun. So, ibig sabihin, yung mga tinuro ko sa inyo, pumpalag na rin yun. Okay, start tayo dito. So, dito sa foundation engineering, so we have pressures. So, pressures natin, QA is equal sa, so, sana magets po natin yung part na doon, ah. Siguro, screenshot natin daw for this foundation engineering. Yan. Yan. For the foundation engineering natin, this is the pressures. Pag sinabi po nating pressure, dito akong susulat na kaysa sa PPT, mali, pangit magsulat dun eh. So, kunyari dito meron tayong pressure. Pag sinabi po nating pressure, other term po niyan is stress. Again, ang pressure is also stress. Why? Kasi if stress, stress din po yan. Bakit naging stress? Ano yung pressure? Usually, kilopascal or just simply kilonewton per meter squared. Eh di ba force over area lang din po yan? Eh di stress din po pala yung pressure. Other term lang sila. Then, after yan, so meron daw tayong pressures. This pressure Q is equal saan? QS, QC, ano yan? Yung mga yan. So, para mag-gets po natin yan, yan. So, kunyari, meron po tayong puting. Sa puting natin, let's say, ang puting natin ay, meron pala example dito. Ay, wala. Wala pa tayong example dito. Ito na lang example natin sa puting. Sa puting natin, anong puting? Puting na isolated. Yan, puting na isolated. Ito po yung puting na isolated natin. If this is the puting na isolated, saan nasan dyan yung puting na isolated? Okay? So, yun. Welcome. So, yan. Start po tayo dito. Yun. Ito yung puting. Okay lang? Yan. 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 Sir, ay nagigets nyo naman sana, no? Sana nagigets po natin to yung part na to. Ito po yung mga puting na part. Yan. So, sana nakakasunod. From this puting na part, nagiging tendency po natin dito. Simple lang. Uy, ayusin ko lang to. Yan. So, sana na-imagine po ng lahat, yung puting na part, eto po yan. Yung nasa baba. Okay lang? So, ano tong nasa taas? Sana na-imagine natin lahat na, sir, bakit ganyan? Copy ko nga to para mag-gets natin lalo. Ay, ganyan na lang natin. Yan.
para mas understandable ba. So, copy ko ito para inulit kakopy natin namin. Di nakakopy yan. Copy. Ito, tanggalin ko lang ito. Ayan. Ayan. Sir, ano po yan? Na-imagine niyo po ba yung puting na part? Ito po yung column. Siguro, na-imagine niyo naman, ano? So, ito po si column. From this column natin, so, ito po yung itsura ng column. Ito po yung itsura ng column. Ito po yung itsura ng column. Iyan. Iyan. So, from this column part, uy, 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 uy. So, dito po si column. Okay lang? So, iba yung kulay nito. Ito po si column. By the way, baka hindi ako magturo sa inyo sa mga pre. Ang kulang po na lang dito is pre-stress. Ano ba yung kulang pa? Pre-stress. Wait lang, itatanong kasi ano yung kulang pa. Ang kulang pa ay pre-stress. Magkasama yan sa RCG natin eh. Tapos sa mga cracking, ay meron, wala ba cracking moment? Alam ko na kulang. Mga eccentrically loaded column. Eccentrically loaded column. Wala yata actually loaded, no? Actually. Actually, an eccentrically loaded column. Tapos, isa kulang pa yan ng mga yan. Isang meeting pa yan. So, 6 hours. So, baka magpasab ako next week. Kasi guys, pinapadala ko dun sa Tugigaraw. Sa may, um, ayun, ano po, USLT. University of St. Louis. Sa Tugigaraw ng ERC. So, yan. Kausapin ko muna din. Kasi pinapadala ko dun eh. Ilang araw ako dun. So, game. Start mo tayo kay column. Si column po natin dito. This is equals 1. Pero okay lang kasi naturo ko yung pinaka-basic. Sa column natin dito, usually, kunyari, rectangular. Okay na nga, kahit anong shape. Kunyari, rectangular, B times H and so on, so forth. Tapos, ito po, yung tinatawag nating surcharge. Na-imagine niyo po ba yung part na to? Sana na-imagine natin lahat ng part na to, na? Ito yung column. Anong kulay blue na to? Ang kulay blue po na yan is yung ating tinatawag na surcharge. Ano yun? Nakakita na ba kayo siguro ng, siguro, like, column. From this column nandito yung puting. Di ba dito na nakalagay po yung ano to? Okay? Yung parang mga palitada. Tama? So, concrete na, may slab tayo doon. May idea naman siguro tayo lahat, no? So, ito po yung pakita natin. Ano ba tanggalin to? Hide. Yan, para di na natin makita. Puting on slab. Ay, slab on puting pala. Pero okay lang. Image. So, na-imagine natin lahat na. Ayun, mas maganda imagine. Sa foundation engineering natin, kunyari sa foundation natin, hindi ba meron ditong part na to? May slab tayo. Ito po yung column natin. So, yun yung tinatakil natin ngayon. Ayoko kasi na ano lang eh, like, okay, ganun lang, okay na tayo. Ayoko po ng ganun, like, um, gusto ko na-imagine nyo kasi po, kapag na-imagine nyo yung mismong nangyayari, madali na po talaga yung ating calculation. Parang ganito. So, ito po, parang sa part po na to, ito yung footing natin. From this footing, ito yung column. So, meron tayo ditong something like finishing and so on. Okay lang? So, sana nakakasunod na tayo doon. So, okay na po tayo dyan. So, bakit mo sinasabi yun, sir? Kasi, kahit anumang bang nakapatong na mga finishing and so on, yun po yung tinatawag na surcharge. Again, ang part po na to is the surcharge. Yung nakaangat, nakapatong. Okay lang? Siyempre, alam naman siguro niyo, ito po yung part ng ating soil. Wala bang ibang kulay dito brown? Sabayin natin yung brown. More colors. Standard.
Okay, yan. Di ba aware naman tayo ng soil po to? Tama? Kasi alam niyo naman siguro nakapatong to sa soil. Tapos syempre, ito si puting natin. Okay lang? Si puting nagawa sa okay na yan. So, ito po kasi mga kailangan intindihin natin. Kung kailangan, bakit kailangan intindihin? Kasi po, just imagine, may part po like this, di ba nakapatong sa taas na yan? Ang mga nakapatong sa taas na yan, may mararanasan sa ilalim. Nakasunod? Na-imagine nyo? May mararanasan sa ilalim yan. Ang mararanasan sa ilalim? Ang mararanasan sa ilalim, ito po na part, yan, may lumalaban dyan sa ilalim. Ano yung lumalaban dyan sa ilalim? Ang lumalaban po dyan sa ilalim ay simple lang. Ano po yun, sir? Yun nga po, yung ating pinagsama-samang mga pressure or stress. Okay lang? So, para mag-gets natin yun, proceed tayo dito sa ating formula. So, yung formula lang. So, ito po, intindihin natin. Just imagine, Q soil bearing pressure is equal saan? So, yung allowable is just simply yung lahat na mararanasan sa ilalim ay just simply the pressure due to the soil burden pressure. Ito po, si ating soil. Siyempre, may pressure dito. Sir, ano yung pressure yan? So, dito po natin ilalagay si pressure ni soil kaya tawagin na lang natin Q ng soil. Okay lang? Next po natin, syempre nasa taas dito, Q ng surcharge. Okay na yan. Tapos sa puting natin, ano yung puting na to, sir? So ito naman po sa puting natin, overburden concrete pressure. So overburden concrete pressure sa puting, so ibig sabihin, usually gawa po siya sa concrete natin. Nakasunod, di naman usually, pero halos lahat naman gawa sa concrete po yung puting natin. Kaya po dito kung gawa sa concrete yan, yan po si ating QC. Actually, for putting po yung QC na yan. As surcharge, then yung mga additional na wala pa dyan sa effective soil pressure. Okay lang? So, again, yung pwede lang pong maranasan ni soil natin allowable is yung pinagsama-samang mga yan. Surcharge, due to the soil, as well as si puting ni concrete natin. Nakasunod. So, ibig sabihin pala, eto na po yung magiging general formula natin for that calculation. Okay? So, yan lang po. Diyan lang po ikot yung ating calculation. Kabisaduhin mo na po etong part na to. Okay lang? So, again, kabisaduhin po natin yung ating mga pressure. Bakit? So, kaya ko pinapakabisado po yan kasi ang kailangan nating masolve po dito, etong Q effective. Bakit Q-effective? Kasi yung Q-effective natin, yan yung gagamitin natin dito para ma-solve natin yung dimension ni puting. Kasi si puting natin, ito po yung puting natin, di ba? Pag zoom natin si puting natin, kunyari ito po si puting, si side view or si top view po ng ating puting, just imagine, ito gusto mo makita. Yan. So, kung gusto mo makita yan, or sabihin na lang natin, eto, para hindi na ako malayo, yung cross-section na nasa ilalim or nasa lab, eto, cross-section po ng mga yan. So, ang kalalabasan po niyan, ito. So, ito po, depende po kung ano po yung shape ng ating puting. Yan. So, usually, this is, kunyari, area ng puting, L, ito yung B. So, usually kasi sa isolated puting, this is, sabihin na lang natin, rectangular puting. Okay? So, yun yung usually. Kapag equal, alam mo na. Maliwanag? Nakasanday dyan. Kapag sinum natin na yan. So, area ng puting natin, yan po yung part na yan. So, sana nakasunod tayo. Again, ang first part na gagawin natin sa foundation engineering, dapat alam po natin si Q effective. So, si Q effective is equal sa force over area. Ang force na ginagamit natin dito, take note. So, ito po mahalaga. So, nawala ito. Palitan ko kulay nito. So, ito po.
Yung nakikita po nating part na 'to, in fact, ano po yan sir, ang nakikita po nating part na yan, part na yan is tinatawag na service load. Again, service loads. Ito po si service loads. Sorry kung medyo hindi ko lilinawan ano, kasi okey lang yan. Kung bakit ko sinasabi yan, puwede rin po kasi ma-solve yung ating 'di ba area ng putting, ito ako'y gagamitin natin para ma-solve natin yung mga dimension sa area ng putting. O ano naman sir, kasi po puwede rin pong Q or puwede mong gamitin si Q ultimate. 'Pag Q ultimate ang ginagamit natin diyan, siyempre gagamitin si 1.2 dead load plus 1.6 live load. Okey lang? 1.2 plus 1.6 live load, yan, plus something basta kung ano man yan, over tayo ng area ni footing. Area ni footing. So, ibig sabihin pala, puwede rin pala natin gamitin 'to. Kailan natin gagamitin yan? So ay, nawala. Gagamitin natin po yung mga 'to, yan. Di ata kasya 'pag ganito 'no? Okey na nga yan. So, gagamitin po natin yung mga yan. Balik ko na nga diyan. Pusod ka lang 'to. Yan. Kasi, di naman natin kailangan yung ibang part dito, eh. Okey na nga yan. Okey na 'to. So, puwede mong gamitin po 'to. Si Q natin kung dito ay ultimate, then naman consider po natin, eto tingin tayo dito. So, yung 1.2, 1.6 natin ano mga yan? Ang mga yan po ay ultimate load. Okey lang? So, puwede palang ma-solve natin yung area ng footing depende po sa'yo 'no. So, depende sa tinatanong. Pero usually puwede mong magamit kahit sino po sa kanila. Pero mahalaga kasing malaman mo si QU. Okey lang? Sana nakakasunod pa rin po tayo. So, QU natin is equals to this formula. Okey? So, force over area lang naman. So, kapag gumagamit tayo ng 1.2 plus 1.6, ultimate po 'yun. Okey lang? Wait lang guys, tinatawagan ako ng Ma'am Mia. Wait lang. Wait lang po, natawagan po ako ng admin. Kausap lang ako ng admin na. Kausapin ko lang. 1 minute, sorry po sa abala. Again, biglaan at emergency lang. Ayun, tinawagan ako ng ma'am.
Okay lang, pasensya na guys, no? Biglang sumingit yan. Emergency na naman kay ma'am sa ERC naman yun sa amin. Pero yan, diretso po tayo sa ating pressure. If this is the column natin, okay, meron daw, ay, narinig ako, di ba? Ayun, talking daw ako. So, narinig naman ako dyan. So, game tayo. So, pwede pala to. Siguro ang tatanong nyo, paano ma-compute yung pressure? Eh, di ba yung pressure natin? Yung pressure natin, may aware naman tayo sa mga idea natin, what is pressure? Pag sinabi po natin pressure, or P, other term ng P is Q. Okay lang? Pressure. P is Q. Pwedeng force over area. Okay lang? Pero dito, hindi po force over area gagamitin natin. Parang HE calculation. Ang Q natin can be written as what? Gamma H. So, pwede natin gamitin po yung pressure as Q is equals to gamma H. Maliwanag po ba yan? If Q is equals to gamma H, okay? So, if Q is equals to gamma H, so ibig sabihin, kunyari, wala tayong binigay dito na pressure, meron tayo, pero meron tayo dito ang gamma, eto H natin, kunyari, eto H sub 1, eto H sub 2, eto H sub 3. So, ganun pa gagawin nating pressure, gamma H ng gamma H. Okay lang? So, sensya pa. Bigla sa akin napantayan, ano? So, ito po nangyari. Okay na po tayo dyan. Eh, sir, paano po malalaman kapag pressure na? Tandaan mo yung pressure natin. Ano po ba yung pressure? Pag sinabi natin pressure, wala, ano? Yun lang. So, gayahin pa yung pinaka-first nating way. Sana nakakasunod pa rin po tayo. Okay, pasensya na ulit sa abala. Okay na po yan. Diretso po tayo dito sa ating calculation. So, yun yung unang step natin. Proceed tayo dito kay ating next nating concept. So, dito, meron tayong tatlong senaryo. So, ito ang nangyari sa ating
Okay, start tayo dito. So, dito po tayo sa ating shear stress. So, dito po, ay wide beam shear stress natin pagkaputol. Pag sinabi natin pagkaputol, so ito, ay wide beam shear stress natin pagkaputol. Pag sinabi natin pagkaputol, di ba kunyari sinabi ko kanina, usually ka ako sa ating mga puting ay ano nangyayari? Ang nangyayari, rectangular puting tayo. So, kung yan po yung ating rectangular puting, so na-imagine nyo naman siguro, no? Sana makasunod tayo dito, no? Ito po yung pinakamahalaga dito, yung concept, no? Kasi baka makita nyo kila si Ibox. Uy, sorry kung nag-mention. Pero hindi naman ibig sabihin kasi na medyo sikat po yung iba. Medyo tama na or okay na panoorin. Marami dun. Sila Papa G, sila si Irep, maraming mali doon. So, ito katulad dito, ito maintindihan mo sana, kunyari may puting tayo, rectangular puting. Kung rectangular puting po tayo, kung rectangular put, ay oo nga no, start recording nga tayo. Recording in progress. Buti pinaalala nyo, nakalimutan ko. Kasi pag nakalimutan natin yan, mahirapan tayong panoorin pala, no? Sorry, okay lang, kahit mag-adjust na lang tayo. May mahaba na may time. OBS Studio. 6 hours naman tayo. Okay? Sorry. Start recording. So, dito, ulitin ko sa mga, ano na, kasi nirecord ko po ulit ngayon. So, sa foundation engineering po natin, ano naging tendency? Nagiging tendency po natin dito. So, we have kailangan natin si pressure. So, si pressure po natin, lahat po ng pressure na mararanasan po dito sa ilalim, simple lang. So, ina-add po natin si ating Q ni ating soil, Q ni ating concrete, si concrete sa ating footing, Q na ating surcharge, tapos Q ng ating effective. So, ito po ulit yung ating magiging Q natin na sa surcharge. Ito po yung tinatakal natin like yung mga finishing and so on. On the other hand, ito Q ni soil natin. Ito po yung Q. Okay? So, si footing natin, ito po yung QC. Then, si Q effective yung additional. So, from that additional or Q effective natin, ano yung nagiging tendency? Kailangan natin masolve si Q effective para magamit natin for the calculation ni dimension. If masolve mo na si Q effective is equal saan? For sober area. Dito service loads lang. Wala tayong 1.2 plus 1.6 live load. Divide mo kay area ng puting. Masolve na si area ng puting. Okay lang? So usually kasi given po dito si ating mga loads natin. Yung mga dead load, live load, wind load, or weak load, and so on and so forth. Pero pwede mo rin masolve si area ng puting or si QU natin using this formula. Basta naka-ultimate po yung loads natin. Okay? So yun po yung ating unang kailangan. And kailangan po natin maintindihan na sa ating puting ano po. Sa puting po natin, simple lang. Tingin po tayo dito. Ngari yan. Sa puting po natin na to,
So, marami po tayong mga failure. Paanong mga failure? Eto muna, top view. Sa top view natin, di ba sinabi ko po kanina, maaari po maputol yan. Kunyari, na-imagine niyo po ba na yung part po na to is eto po si ating concrete. Yan po si ating column. Okay lang? Kung ito po si column po natin, just imagine si column yun, ano? Kung ito po si column po natin, ano po nangyari? So, maaari po kasi maputol, saan? Maaari po maputol dito sa part na to. Yun lang, nangyari. Maaari kasi maputol. Ano nangyari dito? So, maaari po kasi maputol. Ano nangyari dyan? Umaya ako dito, ayaw matanggal. Shit. Lipat ko na lang nga dito. Ayan, kunyari maaari po siyang maputol saan? Maaari po siyang maputol dito or exage drawing na para mas ma-imagine natin. Sa sobrang lakas po ng ating mga stress po sa ilalim. So paano man maaari maputol? Maaari po maputol dito or maaari po maputol dito. Nagigets pa natin? Ulitin ko. Yan, iayos lang natin na konti. Tandaan natin, di ba sa ating mga, naalala nyo, nag-design tayo sa ating, sabihin nating shear. Sa shear po natin, ito po sa shear natin, kung naalala nyo nangyari, saan po napuputol? Napuputol po tayo sa part na to. Okay lang? Napuputol po tayo sa part, di ba, the distance from the face of the support. Nakasunod? Kung sa the distance of the face of the support yan, so kunyari, ito sa piece dito ng ating support, ganun din po sa mga puting. Sa mga puting po natin, ang nagiging tendency po kasi, napuputol siya sa ang distance, the distance natin dito. Okay? The distance from that. Maliwanag yun. So, ibig sabihin, the distance din po from the column natin. So, dyan po napuputol. So, ano po yung chance? So, yung chance po natin, simple lang. Tingin tayo dito sa ating part na to. Nagre-record naman siguro to. O nagre-record naman tayo dito. So, yan. Ang chance po na maaaring mangyari is eto. Ang tawag dito is the wide beam shear stress or one-way shear stress. Pag sinabi nating one-way shear stress, so maaaring maputol po dito, maaari po maputol sa kabila. Pero ang sabi ko sa inyo, the distance to, no? Baka kasi may makita kayo d over 2 or the distance from the center, hindi po center, from the face of the support. So, ibig sabihin pala, kung from the face of the support yan, ito po magiging failure natin. Pakita natin dito. Ito yan. Tandaan natin nangyayari dito na napuputol po tayo the distance from the face of the column or support. Na-imagine niyo po ba na column to? Again, ang part na to ay si column natin. Si column natin, kunyari ito po ay Z. Usually, rectangular. Kunyari lang, column Z. Si column natin, ito yan. Si column natin, ito yan. So, diretso po tayo dito. Yan po si column natin. Usually, ito yan. Ano po yan, sir? Kung yan si column po natin, yan po si column natin. So, maaaring maputol dito or dito. Saan mag-govern? Kita nyo naman siguro, malaki chance sa mag-govern ditong part is yung ating case 1. Bakit? Kasi, di ba, na-imagine nyo po ba, na mas malawak po yung part na to, prone po siya sa pagkaputol. So, katulad dito, buksan natin yung camera natin.
So, dito sa ating camera po natin, ayan, nasaan ba kayo? Wala kayo, ito. So, uy, hindi ako yan. Uy, bossing, uy, Jalvin yan ah. So, ako muna mag-spotlight sarili ko. So, sabi spotlight. Iyon si spotlight. So, ang nangyari po kasi dito, okay? So, ang nangyari po kasi dito, simple lang. Kunyari, etong bagong cellphone ko na iPhone 17 Pro Max, 1 TB. So, ang nangyari po dito, ito yung puting natin. Si puting po natin dito, okay? Si puting po natin, nakaganyan si puting natin, tama? Kung yan po si puting natin, hindi po ba mas malaki tsansa na ang maputol po is yung ditong part natin, maputol ditong part, kesa po ditong part, nakasunod. Kunyari, nandito si ating column, ayun, sa gitna. Okay? Sa gitna ng magnetic, dito, 201 times 120 ito eh. Okay, so diretso lang tayo dito, hindi yan. So, ang tinutukoy ko po dito, if ever na meron tayong puting, ang magiging tendency po dito is malaki tsansa ang maputol na part is dito po. Di ba, mas malaki tsansa na maputol po doon. Maliwanag? So, yun yung pinapoint natin. O yun yung pinapoint natin dito. Saan ba dito yung remove spotlight? So, ikaw muna dyan, bossing. So, eto po yung nakikita natin. You are sharing. So, ibig sabihin pala, malaki chance na dito maputol. Kung dito po malaki chance na maputol, again, tandaan po natin ang distance na to. Ang distance natin is the distance of the face of the, okay? So, eto po, the distance of the face ng ating call. Pag sinabing face, nasa gilid. Parang shear. Calculation, the distance from the face of the support. Maliwanag po ba? Mas maaaring matanggal po ito, mahiwalay po yung part na yan. Eto, maliit yung chance kasi nga po, masyadong mas malawak yan. Mangyayari yan kapag wala tayong moment, no? Kasi kapag ang nangyari po dito sa ating problem, may additional moment na tayong pag ganyan. Kasi imagine may moment na ganyan. Pag may moment na tayong pag ganyan, malaki tsansa, may tsansa rin na maputol to. Unlike dito. Kung ang moment natin ay pag ganun lang. Okay lang? Again, the distance from the face of the column yan. So, kung naintindihan po natin yan, ano ibig sabihin ko? Ang ibig sabihin ko po dito, simple lang. Okay na, ano? So, eto po yung mag-brains. So, na-imagine nyo po ba yung case 1? Tingin tayo sa case 1 natin. Kung case 1 natin, just imagine eto po yung gusto kong i-consider na part. Kung eto po yung gusto natin i-consider na part, eto po yan. Eto po, just imagine. Eto yung gusto natin i-consider na part. Yan, 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 yan. So, eto po yung gusto natin i-consider na part. Pwede po ba yung kabila? Pwede, pero gusto ko lang ito. Para astig. Ayan. Yan. So, asahan nyo, di tayo loko-loko kapag nagtuturo tayo ng RCD kasi medyo ano kasi tayo dito eh. Medyo seryoso yung subject na to eh. Ito kasi dito nagkakatalo lahat. Pati, pag na-adapt nyo yung technique natin guys, promise. Sa ibang RCD kasi nagkakabisado pa sila mga formula. Naman kailangan kabisaduhin yan. Okay? So, yung mga gumagamit kahit ibang notes nyo para nakita ko yung foundation nyo eh. Okay? So, start po tayo dito sa ating calculation. Sana na-imagine po natin yung part na to kasi ito po yung may hiwalay na part na yan. Ito tinawag kong C, ito po yung cutting natin dyan. So magiging itsura po pala is ito rin po pala yun. Tama? Nakasunod, ito rin pala yun. So ibig sabihin, kung na ang nag-govern, yung case 1 governs, so ang first step natin, ano is step 1? Ang step 1 natin, kailangan natin masolve muna etong VU. O, paano kaya masasolve yung VU na yan? Liitan ko to para mag-guess natin para mag-solve ng VU. Ang pag-solve ng VU po natin, tingin tayo dito. Tandaan natin, ito yung magiging itsura. Ito yung top view. Top view to. Ito ano to? Side view.
O tingin kayo, di ba side view to? Sa side view natin, di po ba saan mapuputol? Eto po, dito mo siya mapuputol ah. Lakihan ko siguro yung ano na to. Uy, lakihan ko siguro po yung part na to. Diyan siya mapuputol. Actually, dito yung part na yan. Yan. Diyan yung part na yan. Nakasunod. Kung diyan po yung mga part na to, ito yung kinonsider ko, ito rin po yan. Ito rin po yan. Nakasunod. Kung yun din po yun, ibig sabihin, ito pala yung tinutukoy natin ngayon. Maliwanag? So, ang pinakamahalaga is maintindihan mo paano mag-solve ng video na to. Yan, yung video na to. Yung video po na to. Yan. Sir, paano kaya isolve yung video na yan? Patingin tayo dito. Si video po natin ngayon, ang calculation ng video natin, simple lang. So, d is equal saan? So, first step natin, pag solve ng video, magsa-summation of forces, vertical ka lang. Pag nag-summation of forces, vertical ka, is equal to 0, VU is equal saan? QU. Ito yung QU natin, nasa ilalim. Lumalaban sa ilalim. I-multiply mo lang po kanina. I-multiply mo lang po kay B times C. Yan. Kasunod, solve na po natin si VU. So, yung unang step natin, kailangan po na natin ma-solve si VU. Nag-guess po ba natin? Si QU natin, sir, ano ulit si QU? Si QU po natin, in fact, kapag nakita mo yung buong puting na ta, di ba sabi ko sa inyo buong puting ta? Yan, buong puting. Pag dinrawing mo yung malaking buong puting na yan, ganito yung itsura niyan. Yan, yan, yan. Ito yung itsura ng puting na yan, ano? Yan, 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 yan. So, ito po yung itsura ng puting natin. From that puting natin, meron po sa ilalim na yan. Ang nasa ilalim natin dito, eto, eto, yun po, yung nasa ilalim, siya po si QU. Okay? Bakit QU? Para ang kalabasan, VU, ultimate. QU, sir, paano pag gusto ko hindi ultimate? E di effective para V nominal, pero wala namang ganun. Ultimate tayo pag nagde-design, ano? So, si QU natin, mararanasan natin sa buong ilalim ng lahat na to. Eh, ang nangyayari dito, ang kailangan lang reconsider yung kulay red na part eh. Eh, di kulay red na part na yan. Kasunod, masolve na si VU. Then, after na kay VU, in fact, this is force over area. What do you mean force over area? Ang VU natin, eto po si force natin. Okay lang? Again, yung VU natin, eto po si force natin. Eto po ang BD natin, yun po yung area natin. Area natin na mag-slide. Again, yung VD natin is the area na mag-slide. Bakit area mag-slide? Kasi imagine, tingnan nyo dito. Again, pasensya na kung matagal lang mag-concept. Ang area na mag-slide po dyan, in fact, pag nakita po natin to, hindi ba VD to? Tanggalin ka na to ha. So, sa area na mag-slide po natin, di ba mapuputol po siya saan? Dito po siya mapuputol. Kung dito tayo mapuputol dyan, ang ibig sabihin, dito po magkakaroon ng kiskisan. Na-imagine nyo ba? So, matatanggal to, maiiwala, ito kalalabasan. So, yung ating shearing, kasi wide beam, from the word itself, wide beam, what? Wide beam, shear stress. Pag sinabi nating wide beam shear stress, eto po yung part na yan. So, dito po magaganap si kiskisan natin. Okay? So, kiskisan, ano? Kiskisan. So, dito po nagaganap yung kiskisan natin. Kung dito po magaganap yung kiskisan natin, so sana mag-gets po natin to. Ano po nangyayari dyan? Ito po si area na sinasabi ko na mag-slide. Ang area na mag-slide po natin is equal sa B. Saan siya mapuputol? At effective depth. Ulitin ko.
at effective F. Siguro isipin niyo, sir, di ba kapag puting yung pinag-uusapan natin, puting ka mo, sir, di ba? Kung puting tayo, ibig sabihin, di ba, ito is side B ng puting. Baka isipin mo, total height ng puting. Ito ba, thickness ng puting or height. Baka isipin mo dyan yung mapuputol, di mo matatanggal nga po yung part na to. Kung matatanggal yung part na yan, d-distance lang po yung matitira. Bakit? Ang matatanggal po sa may part ng bakal. Ito d-distance, oh. Hihiwalay yan, makakalas. So, ibig sabihin, makakalas, ang hihiwalay na part, eto lang, sa ito area na mag-slide. Nakasunod? So, eto po yung area na mag-slide. So, kung alin mo yung formula, area na mag-slide. Sir, bakit naging ano? So, again, ito po sa ating calculation, ultimate force yan. Okay lang? Kung ultimate force yan, ultimate, sir, bakit ito may fee? Para saan po yan? So, ang ating calculation kasi dito, this is nominal shear force lang to. Okay? Nominal wide beam shear force. Kung nominal pala to, di ba ultimate to? Nilalagyan po natin ng fee para maging nominal. Di ba? Si ultimate natin, tinatanggalan natin ng pagiging ultimate niya. Meaning, kung ito si ultimate, lagyan mo lang po ng fee para maging nominal. I-divide mo kay fee. Gets niya? So, to make it sure, pwede mo cross multiply. Pag cross multiply natin, yun lang din po yan. V is equals to VVD times natin sa stress. Pero to make it short, yan po yung meaning nun. Yun lang. Ito po si Ella mag-slide. So, direct nuggets po natin to na ang unang failure natin is the wide beam shear stress. Maliwanag? Sana nakasan tayo dito. Wide beam shear stress. Then po natin, pangalawang failure po natin. Again, hindi, asahan nyo na hindi, konti lang matatakal natin, no? Eh, okay lang sa akin basta quality. Kasi pag naintindihan mo po yung part na yan, kahit na sabihin natin combined putting, kaya natin yan. Next po natin dito, sa pangalawang failure po natin, ito pong diagonal failure or tinatawag na punching. Okay, so next po nating failure is the punching shear failure. Ano yan, sir? Then, so ang pangalawang failure po natin dito ay tinatawag na punching shear failure. Ano po yan? Pero lakayan ko ng onte ito, parehas. Yan. Pag sinabi nating punching shear failure, nagigets niyo po ba itong part na to? So, just imagine, eto po. Sa sobrang, eto, ang nangyayari, napuputol, di ba? Kunyari, eto si column, ang nangyayari po dito, may napuputol na part pagkaputol. Dito, sobrang bigat ni column. Sa sobrang bigat ni column, na-imagine niyo po pa nangyayari? Sa sobrang bigat po ni column, ang nagiging tendency po dito, may kumakalas na part. Sir, parang hindi ko siya magets. Ganito po kasi, ang nangyayari dyan para magets sa atin. Si column po natin, eto si column natin, di ba? Eto again, si column natin, column. Eto po si column natin, column. From that column po natin, so usually, kunyari, ang rectangular column or rectangle, sabihin natin square column na lang. So, kung square column yan, Z ito. Z din po ito. Nakasunod, saan siya napuputol? Kung kanina napuputol siya d-distance from the face of the column, kapag punching naman po, imagine niyo po ba yung column? Si column natin dito, sa ating side view, hihiwalay na part. Nakasunod? So, ang hihiwalay na part po dito is either ang consider mo ay yung nasa labas or nasa loob. So, na-imagine niyo po? So, again, napuputol siya d over 2 distance naman po. D over 2 distance.
D over 2 distance. Yan. D over 2. D over 2. Kaya nga pwede natin sabihin, kung D over 2 yan, ano to? D plus Z. Nagets nyo to? Dito sa baba na lang. This is D, kulay blue na lang. Again, this D plus Z. Or Z plus D. Ganun din po dito. Z plus D. Kung ang column natin ay sabihin natin square lang. Yan. 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 Nakasunod. So, ayun pa yung nangyari. So, ibig sabihin pala, na-imagine niyo po ba? Sa side view niyan, may matatanggal na part. Sir, parang hindi ko siya magets. May matatanggal na part dito. Natingin tayo dito. So, ibig sabihin, sana magets nyo to. Lihitan ko lang na kasi may matatanggal na part. Diba, sabi kasi niya D over 2, may kakalas, hihiwalay po. So, parang ganda, no? Again, pag kailangan ko lang mag-present ng magiging itsura ng ating calculation, dun ko po ako. So, dun po ako nagbubukas ng camera lang na. So, dito po sa camera natin, balik tayo dito kay camera. Ayoko lang ulit. Sa ating camera po natin, just imagine, ayun lang, wala akong ano, may example na. So, may props pa tayo dito. Props. Okay na ta. Okay na ta. So, ganito. Nangyari ito si Puting ulit. Ano ulit ako na? Spotlight ulit ako. Agawan mo na kita ulit pwesto, bossing, kung sino ka man. Ang nangyari po dito, kunyari ito si Puting. Di ba, may ito si column, may mabubutas na part. It's either ang consider mo po yung donut na part, kasi may nabutas na dito. Butas na. Okay? Butas na. Or pwede mo i-consider yung natanggal na part. Ito, kay Puting. Wala akong may example, okay na nga. Hmm, ano sa Puting? Wala, okay na. Explain ko na lang dito. Tanggalin ko na yung camera natin. Tapos, um, spotlight. Ano ba tanggalin yung spotlight dito? Ayan. Okay na to. So, balik tayo dito. So, na-imagine po ba natin lahat to? So, pwede mo i-consider etong part na yan, nahiwalay, or eto pong part na to, sa side view na. Side view natin. Yan. Uy, ano ba naglalag? Yan. Balikin ko nga to. So, ito po nangyayari. Ito po mangyayari. Pwede may consider po yung part na to. Our part na yan. I-copy ko lang. Paste ko lang. Yan. I-copy ko lang. Para isa na lang po sila magiging tsura. Paste ko lang. Yan. So, pwede may consider po yung part po na yan. Yan. Wala yan. Binakad natin. Ano? Pwede may consider yung part po na to. Or yung matatanggal na part. Okay lang. So, pantayin natin yan. Para maastig. Yan. Saan na ginagawa mo, sir? Watch. Okay na ito. Copy. Ay, lipat na lang natin. So, ito po kasi mangyayari dyan, ano.
Copy. Face. Ng face. Ng face. Ng face. Ng face. Ng face. So, ito po nangyari dyan. Pwede mo ba i-consider po yan? Or ito. Imagine na. Ito po yun. Yung nasa loob. So, yung nasa loob natin, huwag mo kalimutan na may column pa rin po dito yan. So, ito, i-copy na lang natin to. Copy. Paste na lang natin. Yan. Yan. May column po kasi tayo dyan eh. Eh, nasa maliit lang na part. Yan. So, magiging itsura po kasi ni column ay pag ganito. Ay pag ganito. Ay pag ganyan. Ay pag ganito. So, okay na po siguro to. So, ito po yung mangyayari dyan. Ito po mangyayari dyan. Yan. Copy, paste ulit. Yan. Copy. Sorry kung medyo ano ako, ang arte ko, no? Okay lang yan. Para pag binili ka natin, okay lalo. Maling-mali ka. Mas madali pa lang i-drawing kapag yung nasa ano. Di ko akalain na mas madali pala kapag nasa whiteboard. Ganun. Di pantay ito. Copy. Wala ko ano to. Ba't pantay sila eh. Dito nagkatala. Ano nga? So, mayari po dito ganta. Yan. So, mayari po dito. Yan. 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 Tapos eto po. Mayari dyan. Tapos eto po. Mayari dito. Yan. Sa ating calculation po kasi dito. Sa ating calculation po kasi dyan. Pwede mo i-consider po yung part na yan, yung pinapakita ko sa inyo ngayon, or yung part po na yan. 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 So, ulitin ko to. Yan. Imagine niyo po? Hindi. Di wag. Di. Ang gagawin na lang natin dito, pwede mo i-consider po, eto, di ba may natanggal na part? Tama? Eto yung buo, side view. Pwede mo i-consider yung natanggal na part or eto. Okay lang? So, mamili ka na lang po sa inyong dalawa. So punching shear stress po natin. So, mamili ka no, kahit sino po sa kanilang dalawa. Pero mas maganda, yung etong part. Kaya nga po yun yung nilagay natin sa PowerPoint eh. Okay lang? So, eto po kasi may loads pa po tayo dito, no? Ang loads na mararanasan dito is si loads ni, no? So, yung loads na mararanasan po natin dito, eto po si Pio natin. Sino si Pio na yan? So, may lumalaban pa rin sa ilalim, no? Ang lumalaban po sa ilalim, di naman nagbabago kung sino yun. Siya po si ating QU. Eto po si QU natin. Yan si QU natin. Yan si QU natin. Yan si QU natin. Nakasunod? Again, eto po si QU natin. From QU natin na yan, syempre sa ilalim, buong ilalim lumalaban yan. Kung sa buong ilalim lumalaban yan, so pwede pala ito, tama. Nakasunod? Sara na yung gusto mo i-point out.
ang unang gagawin natin, walang iba, kundi si VU. Okay lang? So, pwede po kasi ang gawin natin dito, mag-summation po tayo ng forces. Ito po, tingin tayo dito kasi may tuturo tayong technique. Okay lang? So, tingin po tayo dito. Ang gagawin natin dito, simple lang. Technique lang ba? Okay, so ang gawin natin dito, so di po ba si VU masosolve natin? Paano masolve si VU dito sa una? Ang unang gagawin natin dito, mag-summation tayo ng forces. Paano nga ba mag-summation ng forces? So, ang mangyayari po dito, again, kung medyo mabagal ako sulat, panoorin nyo sa replay ng times 2 na lang. Vertical. Mag-summation ng force vertical, di ba VU natin, force over area, over tayo ng ano? VU is equal saan? QU times what? Solution number 1. Ito yan. QU times what? Ito. B times L. Ito muna yung solution 1 na. Ito yung solution 2 natin. Kasi pwede nga ba i-consider kasi equilibrium lang din naman yan. B times tayo ng ano? B times tayo ng L. I-minus natin itong Z plus D squared. Masolve na po natin sino? Si VU. Nakasunod po ba tayo doon? Hindi. Nagets niya? So, pwede ang gawin natin dito. Di ba may QU sa ilalim? Eh di ba tinanggal natin tong part na to, may butas na part. Tama? So, kung may butas na part, tatanggalin natin yung butas. Eh di butas na part. Okay lang yun, Z plus D squared. Z plus D, ito Z plus D squared. So, ibig sabihin, QU times B times L, ito kasi bukasan mo ng butas. Tama? Susunod po natin dito, pwedeng solution number 2 na to. Okay, ito ang solution number 2 natin. Paano yan, sir? Pag solution number 2 natin, ang calculation natin ganito. Post ko lang ito ng onte. Pwede pa naman siguro. Yung spacing natin dito. Solution number 2 natin, mag-solve natin si VU. Pero dito equilibrium, tama? Si VU natin, dito ay pababa. So, alam niyo naman siguro yung meaning ng equilibrium. Pag equilibrium tayo dito, ang VU natin dito patas, and dito po mapupunta yung sa kabilang part. Again, yung VU natin pababa dito. Eh, di ba equilibrium? Kasi same lang naman sila ng VU. So, si VU natin diyan is paganta. Okay lang? So, ang gagawin natin dito, solution number 2, pwede kang gumawa na ganyan. So, solution number 2 natin na ito, summation ka lang po ng forces vertical is equal 0. So, pwede mo sabihin na VU pataas yun. VU pataas yan. Then, EU natin pababa. Sunod ito. Tapos may QU dito. Ang QU natin pataas. Unahin ko muna ng QU. Plus tayo ng QU times what? Nagigets niyo po ba na kung ito po ay Z plus D, ganun din po dito. Z plus D po yung part na to. Ito rin po ay Z plus D. Ano itong height? Ang height po natin dito, take note, is D. Yan. Same lang po sila. Okay lang. Sana nagigets po na din na kasi ayoko po kasi ng magkabisado ng formula lang eh. Gusto ko po naintindihan po natin kung saan nagmula and so on. So, ibig sabihin pala, so VU natin times what? Saan magmumultiply yung QU na to? Di ba Z plus Z squared? This is equal saan? Z plus D squared. Ito yan. Kasi Z plus D sa ilalim, tama-tama. Dito tama Z plus D yan. Ibabawas na lang po natin si PU. Minus PU equals 0. So, dun po, masolve mo na po si VU. So, mas mahaba lang ng konti. Mas maganda talaga solution number 1. I suggest solution number 1 yung mas magandang gamitin. Okay lang? So, pero pinapakita ko sa inyo, baka makita nyo kasi sa mga reviewer
sa mga reference book, etc. Mas madali pa rin talaga si solution number 1. Okay lang? Sir, paano po ma-solve si VU? Ito, katulad kanina, nominal lang din po 'to. Nominal lang din po 'yan, kaya nga po may fee tayo. 'Di ba shear? Kung shear tayo, fee natin 0.75. Shear 'yan, eh, nominal shear force. So again, katulad kanina nasabi ko dito, wala namang bago diyan, 'yun lang din po 'yan. Ito lang din po 'yan, force over area. 'Yan. Again, force over area na mag-i-slide ng PCS times D. Sir, ano yung PCS times D? Medyo bago sa paningin ng karamihan. Eto po yung PCS natin times D. Pero huwag mo na isipin yan. Ako hindi ako nagkaganyan eh. Or ganito pa yung gagawin natin. For the nominal shearing force natin, nominal punching shear force, saan? Force over area. Phi natin, tapos area mag-i-slide. Yan lang. Ito na yung magsisilbi natin formula natin. Nakasunod. Again, force over area. Force over area. Yan. Area na mag-i-slide. Okay lang? Kung area na mag-i-slide yan, ang magiging tendency natin, ano yung area na mag-i-slide? Na-imagine niyo po yung area na mag-i-slide? So dito, same lang sila. O tingnan kayo dito, kahit dito tayo sumilip sa kabilang part sa solution number 2. Solution number 2 po natin, nagiging tendency po dito ito. So tingin po tayo dito, hindi po basta po magkakaroon ng area na mag-i-slide. Di po ba yung area na mag-i-slide dito naman po mangyayari? Kasi magkakaroon ng kiss-kissan dito, isa. May itong adwa at lu. So, yan. Nice ko lang na para pantay. Yan. Yan pa yung area na mag-i-slide. Baliktaran yan, di ba? Apat yan. Pero ito yung area mag-i-slide natin. Paano mayari area mag-i-slide yan? O tingin kayo dito. Di ba na kailangan kabisaduhin yung formula? So, area mag-i-slide natin, take note is what? Ang mag-i-slide na area is what? Tingin po tayo dito sa taas. Ang mag-i-slide na area po natin is equal saan? Di ba z plus dito? Ito po z plus dito, tama. Kung z plus d po yan, saan mo multiply? Kay d. Okay lang? Again, z plus d, multiply natin yan kay d natin na to. Yan, d natin na to. Nakasunod. So yan. Apat na ganyan, di ba baliktaran? Kasi paikot yan eh. Nakasunod. Kung paikot po pala yan, okay? Kung paikot po pala yan, ano magiging tendency natin? Ulitin ko. Ang magiging tendency po na area na mag-i-slide natin is equal saan? Tingin tayo dito. Ang area na mag-i-slide natin is equals po saan? Is equals po sa z plus d times d. Di ba apat yan? Times 4. Huwag mo na isipin po yung ating formula na to. Baka kasi magkabisado ka pa. Huwag mo na kabisaduhin ito yung mga ganito. Mga makikita mo sa internet or what. Ito na lang akong concept po na sinasabi ko. Ito po yung area na mag-slide. Okay lang? So in fact, ito rin din po yan. Ang mag-slide na area po natin, ito rin po yung pinakita ko sa inyo kanina.
4 na Z plus D times D lang po yan. Okay lang? So, 4 na Z plus D times D lang din po yan. Ito rin po yan. So, yan. Isa. Itong adwa at luwa, 4 lang yan. So, ito po yung magiging tendency ng ating calculation. At least aesthetic. Okay lang? So, ito po si punching. So, pag nagets mo po kasi ito, nagets mo yung mga na sinasabi ko sa inyo kay tension, diagonal tension, punching shear stress, okay na. Kasi mamaya, kahit po dun sa ating footing or sa may piles, mga pilote, same concept po dito. Kaya, ayan yung muna ako tumagal ako dito. Okay lang? So, yun po mangyayari sa ating calculation. Next po natin, proceed po tayo dito kay ating calculation. Proceed tayo sa pangatlong failure. Pangalawang failure natin, this is punching shear stress or diagonal tension or other term naman proxy ito two-way shear or diagonal tension. Again, guess nyo naman siguro kung bakit may fee. Ito yung fee natin. Kung bakit may fee po tayo dito. Aware naman tayong lahat na because this is ultimate, ito nominal lang. Tanggalin mo pagiging ultimate yan. Okay lang, proceed tayo dito kay moment. Sa bending natin, for reinforcement natin, ito madaling intindihin to. Kasi mas madali siyang imagine kaysa kay stress eh. Bending, ilang beses na kasi tayo nag-bending eh. Diba? About sa MC over I, and so on and so forth. Yan. Galing ko lang ulit. So, di tayo ka-reinforcement. Yan. Tapos ito lang kakanceling ko lang tong part na to. Yan. Galing ko lang to. So, dito sa reinforcement na nakikita nyo po dyan, yan po yung ginagamit natin saan? Yan po yung ginagamit natin sa pag-solve ng mga bakal. Bakal sa pag-solve ng mga bakal. Okay, reinforcement. So, para mag-gets natin to, explain ko po yan. Paste ko lang po yung kabila na isa. Yan, and so on and so forth. Ang galing ko lang to. Sir, parang hindi ko siya magets. Madali lang to guys, promise. Chill. Chili garlic. So, chill lang tayo dito. Okay, tingin tayo dito sa ating nangyari. Sir, ano po may nangyari dyan? So, that pala dito sa kabila. Patingin tayo dito. For the critical section for bending, flexure is along the face of the column. So, imagine yung mabuti. Ito po top view. Di ba ito ay si column? Walang katapusang column size. Column to si column. Ano connect yan, sir? Kung ayan si column. Wala lang. Yan yan si column natin. Si column. Ito si L natin nasa baba. Okay lang. Ito ano to? Ito top view. Ito side view. Di ba ito po critical tayo? Saan tayo critical? Critical po tayo sa bending. Ito po. Kasi sobrang lakas ng mga QU dito. Okay, ano nagiging tendency? Magbe-bend po. O masyadong mabigat to, tapos si QU, lumalaban. So magbe-bend po yan. So magbe-bend po yan, dito po nag-o-occur yung pinakamalakas na moment sa face ng ating column. Again, dito po kailangan natin ng moment sa part po na to. Nakasunod? Ang kailangan po nating moment ay sa part na yan. Sir, bakit ganyan yung moment? Kasi di ba nag-bend na ba ganyan? Tapos yung moment natin is paganda. Okay lang? Ano ba yung ginamit ko yung kabila o kanan? Kanan pala ginamit natin dito. So, kunyari, ito pong kanan i-consider ko. So, yung kaliwa pala. Pag yung kaliwang part po yung consider po natin, ito pong part na yan. So, gets po ba natin ang ating moment is paganda. Kakalabanin niya.
Pag ganyan po si moment natin. Yan po si moment. Okay lang? Again, ito po si moment natin. Yan si moment. Liwanag po ba? Kung yan po si moment natin, so, tawagin na lang nating x distance po ito. Wala dito, hanggang dito x. Yan. So, parang ang calculation lang po natin dito is parang cantilever. What do you mean? Just imagine, mula dito, imagine nyo hanggang dito QU. Ito po QU yan, di ba? Hanggang sa baba, oh. QU pa rin po, tama? So, parang i-imagine mo na cantilever po yung ating kinakalculate. Imagine mo cantilever. Tapos ito po, mga kulay green, yan po yung mga QU natin. So, parang naka-fix support lang. Nakasunod, tingin po tayo dito sa ating X nga po ginawa ko sa taas. Z natin naman. So, ito yung Z natin dito sa column size. So, tingin po tayo kay moment. Ang magiging moment po natin is equal saan? Di po ba si moment natin dyan, parang cantilever? Paano po mag-solve ng moment, guys? Yung moment po natin M, tingin tayo ulit dito sa gilid. How can I solve the moment? Moment is equal saan? Una, si QU times X. Okay? So, this is QU times X. Bakit nga ba QU times X? Aware naman po kayo na this is area. Ito po area na part. Okay lang? So, QU times X tayo. Maliwanag po ba? Kapalan ko lang ng konti. Yan. So, again, si QU times X. Kasi ang gusto kong mangyari, yung shaded region na to, yung titignan natin. Okay lang? Times X times what? Lever arm niyan. So, imagine mo parang ito po yung naka-fix support. Parang ito po yung naka-fix support. Yan. Naka-fix ba? Paano ba? Yan. Imagine mo naka-fix support yan. Kung paano naka-fix support tayo, cantilever. So, DC ko saan? QU times X over 2. X over 2 to. Tama? Huwag mo kalimutan, ano po ba to? Pag tinignan mo yung view natin, ito po si L. L po yan, length po natin. Length ni ating puting kasi dyan po mas critical eh. Ito po si L. Ito po si L. At ibig sabihin, ang multiplier natin dito si B. Ba't kaya mo multiply pa B? Kasi po may kapal pa po tayo. Di ba itong view natin, ang tinitingnan po kasi natin view natin dyan is eto. Dito ka nakasilip sa gilid. Kailangan pa natin ng B. Kasi may kapal po ito, may length po tayo na B. That's why B yung multiplier. Or just simply, ang moment pala natin, can be written as that. Pero take note, this moment is MU kasi ultimate to. Okay, so MU natin is calculated as 1 half Q U U times tayo ng X squared B. So, ito na po yung magiging calculation natin for the moment natin. Nakasunod po ba? So, this is QU, 1 half QU X squared times B. Actually, ito rin po yan. So, huwag mo isipin anong mayayari. So, pinasimplify ko na lang po. So, parang nangyari the moment. So, ito lang din po yan. Tama? So, after nyan, di po ba ang makikita po natin dito, etong view natin, nakakat po. Kapag sinilip po natin po kasi yan, so sa view po dito, sa view po natin dyan, sa view po natin dito, ano nagiging tendency? Sa mga views po na yan,
Ang magiging tendency po, may mga bakal po tayo dito sa ilalim. Nakasunod? Observe bakit sa ilalim yung bakal. Kasi yung moment po natin dito, kung mapapansin mo, o, di ba? Naalala niyo po ba kapag ang moment natin is parang sa beam po yan eh. Okay? So, si moment, ang nangyari pag ganito po itsura ng ating moment, tama po ba? So, ibig sabihin, eto po natetense, eto nako-compress. Eh di ba si bakal nilalagay mo sa tension part? So, yun po yung meaning. So, tension part, may mga bakal tayo dito. So, yun po yung meaning niyan. That's why, sa ating side view, tanggalin ko na nga to, baka malito iba, eto po yung mangyayari. Si bakal natin sa baba. So, eto po, yung mga bakal natin, and meron tayong mga spacing ng mga bakal. Ito po yun, yung mga spacing ni bakal, S po yan. Yun po yung mga number of bars, and so on. So, parang ang calculation po natin, normal solving ng SRB. Bakit? Di ba sinabi ko sa inyo, ang moment natin, pag ganito. Just imagine, di ba sabi natin, ang moment natin pag ganyan. Kapag ang moment natin pag ganyan, ang nagiging tendency, ang nasa taas si tension, ang nasa baba si compression. Tama po ba? So, ibig sabihin pala, ay baliktad. Tension, compression. Nasunod? Tatamaan, madidiinan, tama? So, ibig sabihin pala, kaya po ito itsura niyan, ganito. Si bakal natin nasa baba kasi tension nga pong part. So, ibig sabihin, may neutral axis, may A, may C. Kunyari ito, parang calculation lang po tayo ng SRB. Yan. So, ang ating ito po, inakikita po natin na shaded region, yan po, si B natin, si ating A natin. Kasi si concrete natin, hindi na po lalaban yung concrete natin sa baba. Si tension lang po lalaban. Nakasunod, naalala? Again, hindi na po lalaban yung mga concrete sa baba. Kaya nga po ang gagawin natin dito, liitan ko lang to. So, eto po, wala na pong kalaban-laban yung mga concrete natin dito sa baba. Eto po, wala na pong kalaban-laban yung mga concrete dito sa baba. Kaya po, binroken lines na lang po natin ganito. Medyo hindi lang maayos, pero okay na siguro to. So, bibroken lines ko lang na. Parang, wala lang, gusto ko lang. Kasi parang lapat lang na solve. Okay lang. Intindihin niyo yung concept ba? Ang dami nito. Tagal din ako mag-concept. Kasi nga po, mahalaga rin talaga ito. Nakasunod? Number ano na ba tayo? Tapos, sir. Okay lang yan. Okay lang. So, na-imagine nyo naman siguro na broken lines po yan. Okay, so, ito yung po mangyayari. So, ano nakasunod pa rin po tayo kahit pa paano. So, ito po mangyayari. Naka-broken lines po yan. Kung naka-broken lines po yung mga yan, ang magiging tendency po natin dito, so parang calculation ng SRB. Bakit? Ito pong nasa taas, siya po si ating, ano, siya po si C. Tapos malamang at malamang, aware naman po tayo na ito'y bakal, kaya po ito si T. Tapos mula sa taas, di ba alam naman natin na D ay hindi kita, na D distance from the face, kapal. So mula dito sa taas, this is D distance. Tama? Naalala mo yun, syempre. Hustler ka ng ano eh, SRB eh. Okay lang? SRB. So, ibig sabihin, ang distance po na to ay what? D minus A over 2 tayo. Yan. Kasi po, aware naman po tayo lahat na A po yung length po nito.
Ay, nawala. A po kasi 'to. Kung A po 'yan, A po yung part na 'to. A over 2 'yan. So, ayan po yung mangyayari sa ating calculation. So, parang SRB calculation. Kaya nga po dito, 'di ba may MU ka na nga dito? Kung meron tayong MU dito, ultimate 'yan is equals saan? Is equals sa may MU ka na dito, phi C or D. Ang ginagamit natin dito si C. Para ma-solve muna na ito, ginagamit si C. Bakit si C? Kasi po, para ma-solve natin dito, highlight ko lang ma-solve natin. Ang ma-solve natin dyan si A. Ang unang ma-solve natin si A. Si phi natin dito, matic 0.9. Bakit nga ba 0.9 yan? Eh di ba, wide members. So A natin ma-solve natin. Sunod, hindi mo na kailangan solve si C kasi tension control dyan, naalala mo ba? Sunod, after niya A, summation of forces horizontal equals 0. C is equals to T. Then, ang ma-solve natin dito, AS naman po. After po natin ma-solve si AS, number of bars naman. Sunod, number of bars. Tawagin na lang natin N. Sunod, ma-solve na po natin si spacing. Record spacing or spacing S na. S. So, ganyan po yung magiging syntax natin. Sir, bakit kaya ganyan yung calculation? Recall ko lang na, sir, bakit di mo na sinasolve si C? Ni-recall na lang natin, note na lang. Recall or note na lang. For wide members. For wide members. Alam niyo naman siguro yung mga wide members, no? Pero syempre, lalagay ko pa rin yan. Sa mga slab, footing, retaining wall, retaining wall, retaining wall, okay, etc. Basta mga wide members, lagi po silang no? Sila po ay mga tension controlled. Pag sinabi natin tension controlled, sobrang ilang libo po kayong kanyang no? Ilang libo po yung kanyang FS. More than FY yan. Libo-libo yan. So, more than 1,000 per matic yan. Ito huwag mo na-check. Kaya nga po, ang mangyayari dyan, contention control, fee natin is also 0.9. Huwag mo na-check yan. So, yan lang po ang kailangan mo intindihin for mga footing, slab, and retaining wall. Ito na, mahalaga ito. Intindihin natin. Sige, dyan na lang. Ayan. So, kaya dyan, direct tayo sa calculation. And lahat po ng mga footing natin dyan po iikot yung calculation natin. Tanong? Nakasunod? So, ito po, question. Kasi wala pa tayong nasagutan. Okay lang. Kasi ito pinakamagandang concept sa lahat. Again, first step natin si pressure. After natin si pressure, di ba gamma H, si ating mga failures. Ito yung mga failures natin nagaganap na wide beam shear stress, pagkaputol, mag-govern na ito. Sunod, pagkabutas, ang mag-govern po natin is isa lang. Kasi si puting natin usually nasa gitna. Ito po yan. Then, solution number 1 gamitin mo dyan. Force over area lang tayo. Then, dito po, the critical section for bending is along the face of the column. So, kung naisipin yan, si bending natin, tinakalap po natin na pinaka-critical po dito sa part na yan or dito sa kabila. So, ito po kalalabasan. MU natin is 1 half Q. Q x squared P. Then, matik yan. For designing natin, mas na si AS, number of bars, and spacing. Okay lang. So, siguro lakihan ko sa reinforcement.
Sayang spacing natin dito eh. Akala ko kasi makakain ng space, di naman pala. Ayan yung mga failures po natin na kailangan tandaan. Okay lang? So, ibig sabihin, okay na po tayo dyan. Proceed na po siguro tayo dito sa ating calculation. So, 2 hours na tayo. Okay lang yan. Concept na. Promise. Kapag naintindihan nyo pinagsasabi ko ngayon, hindi na ganun kahirap mamaya. Game, start po tayo para mas maintindihan natin lalo yung pinagsasabi ni Sir Mark na daming sinasabi. Okay? So, check ko lang po if you have any question. So, bago tayong proceed sa ating solving, sa review center kasi, ang sawa silang tanong. Wala kayong tanong? Kung wala tayong tanong dito, uy, thank you. Thank you, Ren. So, yun lang. Wala tayong tanong. Proceed tayo sa solving. Nagre-record ba? Nagre-record naman. Start po tayo sa ating solving. Yan. Again, asahan nyo, di ko matatapos to, ano? Kasi, ang bagal sa online. So, ito ang nangyayari po dyan. Gulat si sir, no? Ganun pala yung calculation yun. Ang haba. Okay lang. For RCD3 po natin, ito po unang naganap. Ang unang naganap sa ating kalkulasyon ay ito po. Ang unang tanong, rectangular footing natin, spread footing daw, siguro ilalagay na lang po natin yung mga given. Pero kaya po, ito yung pinaka-reason kung bakit ginawa ko po itong part na to. Kasi po, ikaka-visualan to. Yan. Patingin tayo dito, no? Mabilis lang to. Kasi nga, may inaayos na tayo eh. Oh, tinan mo dito. Gano'n ba kalaki spacing? Hanggang dito, sawa pa naman. Sobra-sobra laki pa na to. So, si rectangular spread footing supports 450 mm squared tide column. So, si column natin, 450, pwede kang gawin ko 0.45 na meters by 0.45 meters. Nakasunod po ba tayo dyan? Yun si column, ayun na. 450 mm squared footing column. Nakasunod? So, sa spread footing natin, okay na po ito. Next po natin dito. Okay. So, next po natin dito, the top of the footing is to be covered with 200 mm. So, eto daw po yung footing natin. Meron daw po tayo ditong gawa raw po sa konkreto, no? Konkreto. So, eto po nangyari. The top of the footing is to be covered with 200 mm concrete basement floor for, concrete basement floor. So, ang nangyari daw po dito, concrete daw po to. So, sinabi dito sa surcharge, concrete daw po yan. Pwede pala yun, opo, gawa sa concrete. So, ibig sabihin, eto, si QSU natin dito, or surcharge natin dito, is what? So, H1 natin, this is 200 mm basement floor. 200 mm, gawin ko lang meters, 0.2 meters daw po ito. Okay lang, si basement floor. Next, the column is reinforced. Column, wala namang kwenta ito. The total depth of the footing, si footing natin, ito si footing nasa baba. Binigyan tayo ng 0.8 meters daw po. Okay lang. Tapos binigyan pa po tayo ditong clue. Ayun o. So, ito mahalaga rin. The bottom of the footing. Ito daw po tayo.
Okay lang? So, yun. So, ang mangyayari po dito is what? Ang mangyayari po dito is what? So, 1.3 meters daw po yung kalalabasan po ng part na yan. Paano naging 1.3? Kasi po sinabi sa problem dito, ang nangyari, 2.3 raw meters from the bottom daw po yan. So, ito pa nangyari. Excuse me. Excuse me. Ito daw po nangyari. Yan ang nangyari. Yan ang nangyari. 2.30 meters daw po ta. Kung 2.30 meters ta, ano magiging tendency? Ang magiging tendency yan, 2.30, 0.8. Alam naman natin siguro na ang ating etong soil natin is 1.0, ay 1.3 pala. 1.3 meters. Okay lang? Kung 1.3 meters yan, ang mangyayari po dito simple lang. Okay lang? Game. Ano pa nangyari dito? Ito na po yung mga given. Calculated dimension of the pudding. Si pudding natin, ito yung side view. Pero yung top view niyan, ito yung top view niyan. Okay? So, anong shape yan? So, sinabi po dito, rectangular daw po si ating pudding. Ito, rectangular daw po si ating pudding. Kung rectangular si ating pudding, rectangular spread pudding, so B times L. Okay lang? So, B times L yan. So, ang mangyayari po dito sa ating calculation is what? Okay, diretso tayo. Hmm. Di ba ang alam natin dito sa ating calculation? Ano po, sir? So, kailangan po nating unang masolve ka ako, sino? Ang first step natin dito, aware naman tayo kung sino yung unang gagawin natin dito. So, etong pressures natin. Naalala? So, sabi ko sa inyo, dito ako iikot sa ating pressure. So, sunod, dimension tayo. Naalala? Din lang. First step, pressure. Yung pressure is gamma H. Next step natin is dimension. Yan, ultimate loads. Alright. So, ito po nangyari dyan. Alright. Uy, ano nga, okay na yan. Hindi ko nagagandahan, ano? Snipping tool ko lang, guys. Kasi may part, tanggalin ko lang to. Dami naman yan. Snipping tool. So, ito po. Ayun lang. Yan. Yan. So, ito po mangyayari dito, ano? Ang mangyayari po dito, yan po yung gagawin natin. Step 1, step 2. And easy to peasy lang to. Okay na? Sa game natin, solve natin yung ating surcharge. Kako, QU natin, gamma H lang tayo ng gamma H. Actually, binigyan tayo dito ng ating allowable na soil. QA. Direct substitution tayo. Again, yung pag sinabi po natin kilopascal, other term ng kilopascal is kilonewton per meter squared na. Kaya nga po ang ginawa natin dito is miniters na po natin yan. So, di ba gamma H lang po ng gamma H, direkto tayo. So, we have Q allowable natin 280. Ito po 280 natin.
280 kilopascal is equals si ating QC, si Putin, gamma H. Eh di ba si concrete natin gawa po sa 24? Ito po yung gamma ni concrete natin, 24. We have gamma natin 24. H natin ni 3, 0.8 plus gamma ni soil pala to, soil. White ba ko S? Soil muna pala tayo. Okay lang, usod lang natin. So gamma H ng gamma H lang yan, ano? Ito. So we have gamma tayo ni soil. Ito si soil natin. 1.3. Tapos binigyan tayo ng ating eto, soil natin. So we have 18 gamma times tayo ng 1.3 plus po tayo ng something. Okay lang. So we have gamma H ng gamma H. Ang kalalabasan nito is equals pa sa gamma ng ating surcharge. Si surcharge natin nasa taas. We have 24 kasi gawa sa concrete yan. Times 0.2. Plus tayo ng gamma Q effective. Effective Q natin. Masolve na po natin effective Q. Q effective natin is equals saan? So shift solve tayo. Check ko lang po yung ating nasa notes ko dito. Sa may notes natin. So, ang kalalabasan po nito, check nyo na lang, no? Pag may mali ako, chat po kayo sa ating problem. Diyan sa notes. Yung effective natin is 232.6 kilopascal. Okay lang? So, si Q effective, yan yung gagamitan natin para ma-solve natin yung dimension. Sa game tayo, si Q effective 231.6. Mas okay na yan. Next po natin dito, etong Q effective natin, yan po kasi gagamitin natin para ma-compute natin